Mga kapatid, mapagpalang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Ngayon ay bakit nga ba ibig ng Panginoon na tayo ay maligtas at makaalam ng katotohanan? Ngayon, ito po ang pag-uusapan natin mga kapatid. Alam natin kapatid na noon tayo ay walang kaligtasan. Bakit? Kasi tayo po ay napalayo sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkasala, mga kapatid. Kaya po noon ay wala tayong kaligtasan. Pero dahil mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos na mismo ang siyang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan at makabalik sa piling niya. Kapatid, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po, ibig niya ng lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Kasi mahal niya po tayo. Doon pa lang po sa John 3:16 ay makikita na natin, malalaman na natin, mababasa na natin na mahal nga tayo ng Panginoon Diyos. Sa 1 Timothy naman, makikita din natin, mababasa din natin, malalaman din natin na mahal tayong lahat. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi gusto niya na tayo ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Ganun po tayo kamahal na Panginoon, kapatid. Kaya marami po siyang ginagamit na instrumento. Gumagamit po siya ng ibang tao para ang iba ay makaalam ng katotohanan. Ang iba naman, ginagamit ng Diyos para pumunta sa ibang lugar upang ibahagi ang katotohanan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, magtitiwala ako at nananampalataya na hindi aksidente na napapakinggan mo to, napapanood mo itong video. Kapatid, tandaan mo, mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Kaya sa buhay natin, yun po ang dahilan. Kaya ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan dahil mahal niya po tayo. Kapatid, ganun po tayo kamahal ng Panginoon na kahit na tayo ay nagkasala noon, inibig niya pa din tayo. Ano ba ang dapat natin gawin para tayo ay maligtas? Tanggapin mo si Kristo, kapatid. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kapatid, tandaan natin na siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala nang ibang kaligtasan maliban kay Kristo. Kaya dapat natin siyang tanggapin sa ating buhay. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Dahil siya lang ang makakapagligtas sa iyo. Kapatid, tandaan mo na hindi kahuhusgahan ng Panginoon kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya, kapag ikaw ay humingi ng paglilinis sa Kanya. Kapatid, basahin natin itong nasa Bible, Isaiah 1:18. Hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh na makapangyarihan. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, papuputiin ko to gaya ng nyebe o bulak. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo mag-iinisip. Kung nating isipin na baka hindi tayo patawanin ng ating Panginoon, baka pag lumapit ako sa Kanya, pag tumawag ako sa Kanya, ay baka hindi niya ako patawarin sa aking mga kasalanan. Kapatid, huwag mong iisipin yan. Dahil ang Diyos na mismo ang nagsabi, nagaan naman kapula ang iyong mga kasalanan, papuputiin niya to gaya ng nyebe o bulak. Which means na patatawarin ka ng Panginoon kapag ikaw lumapit sa Kanya. Kaya sa buhay natin, kapatid,
Yan ang lagi mong tatandaan. Mahal ako ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya ibig niya na ikaw, ako, ang lahat ng tao ay maligtas at makakalam ng katotohanan. Yan po ang dahilan. Mahal niya po tayo. Kaya ngayon, kapatid, dahil nalaman mo na yun ang dahilan kaya niya ibig na ang lahat ay makakaalam ng katotohanan at maligtas dahil mahal ka niya. Mahal niya ako. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya kapatid, ngayon pa lang napalalahanan na kita. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay sapagkat siya lang ang makakapagligtas. Siya lang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. Kaya ngayon, huwag mong kakalimutan na mahal ka ng ating Panginoon. Basta lumapit ka na sa Kanya, tanggapin mo siya sa iyong buhay ng Diyos na lumapagligtas. Uulitin ko, kung kaya mo makapagligtas sa iyo. Hindi ka kaya maligtas ng buhay mo. Hindi ka kaya maligtas ng mga kaibigan mo. Hindi ka kaya maligtas ng family mo. Hindi ka kaya maligtas ng mga tao. Ang makakaligtas lang sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay ng lahat ng tao ay walang iba kundi si Kristo. Yan ang lagi natin tatandaan. Kaya kapatid, ayun lang. And maraming salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta, patuloy ninyong pakikinig at pananood ng salita ng ating Panginoon Diyos. God bless sa inyo kapatid, and ingat kayo palagi. Yan lamang ang ating pag-uusapan ngayon.